Kamusta mga bata? Tayo ay nasa ikalawang quarter o quarter 2 ng ating asignaturang mathematics. Ano nga ba ang ating pag-aaralan? Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa multiplication ng 2 digits by 1 digit at 2 digits by 1 digit with and without regrouping. Meron din tayong 3 digits by 1 digit without regrouping, 1 to 2 digits using 1,000, at 2 digits by 2 digits with and without regrouping. Okay, pag-aralan natin ang mga sumusunod na halimbawa. Ako si Teacher Ronel, ang inyong teacher sa Mathematics 3. Tara, simulan na natin. Sa unang halimbawa, multiplication of 2 digits by 1 digit without regrouping. Okay. Sabi dito, without regrouping. Pag sinabi pong without regrouping, ibig sabihin po niyan, hindi tayo magke-carry sa susunod na place value. Okay, simulan na natin. Ano ba yung una nating imumultiply o ano yung unang procedure? Ang unang procedure, imumultiply natin itong ating multiplier na 3 dito sa multiplicand na 3. So, 3 times 3 is equal to 9. Ang sagot natin na 9 ay ilalagay natin dito sa ilalim ng multiplier na 3. Next, ang susunod naman, imumultiply natin itong 3 dito sa susunod na multiplicand o susunod na place value which is number 2. Paano ba yan? 3 times 2. Ang 3 times 2, ang sagot na makukuha natin ay 6. Saan natin isusulat ang 6? Sa ilalim ng 2 o sa tabi ng 9. Ang sagot natin sa 23 times 3 ay 69. O, diba madali lang? Okay, subukan natin yung susunod na halimbawa. I-multiply natin ang dalawang digits. Ito siya. Ulitin ko po ha. Pag sinabi natin digits, kung ilan ang bilang ng mga numero. 2 digits, we have 1 tsaka 2, 12. Imumultiply daw natin sa 1 digit na 5. This time naman, ang gagamitin natin o gagawin natin ay with regrouping. Ang ibig sabihin ng with regrouping, meron tayong magagawa na magke-carry tayo o magre-regroup tayo ng sagot sa susunod na place value. Subukan na natin, 12 times 5. Anong una nating imumultiply katulad ng procedure sa ginawa natin sa unang halimbawa? 5 times 2. Ang 5 times 2, ang sagot na makukuha natin ay 10. Isusulat ba natin ang 10 dito sa ilalim? Hindi po. Ang gagawin natin dyan, i-regroup natin ang 10. Isusulat natin ang 0 dito sa baba ng 5. At yung natitirang number 1 ay i-regroup natin sa taas ng 1. Ito po siya. Next natin naman, imumultiply natin ang 5 sa 1. 5 times 1, ang sagot ay 5. May susulat na ba natin ang 5 sa tabi ng 0? Hindi pa po, kasi meron tayong 1 na niregroup. Ang gagawin natin dyan, ipa-plus natin. 5 plus 1. Ang sagot natin ay 6. Ngayon, ang nakuha natin sa 5 plus 1 ay 6 ay ilalagay na natin dito sa tabi ng product na 0. Ang sagot na nakuha natin sa 12 times 5 ay 60. Di ba madali lang? Kayang-kaya mo yan. Subukan natin ang susunod na halimbawa. Okay. Ito naman, ang halimbawa nito ay may tatlong digits. 1, 2, 3. At imumultiply natin to sa isang digit, which is yung number 6. Ito ay with regrouping o gagamit din tayo ng pagkikerry. Ike-carry natin ang sagot sa susunod na place value. Subukan natin. 6 times 3.
Yung 6 ay mumultiply natin sa 3, ang nakuha nating sagot ay 18. Ilalagay ko ba ang 18 bilang product? Hindi po. I-regroup natin ang 18. So, isusulat natin yung 8 sa ilalim. Sa ilalim ng 6, ilalagay natin ng 8. At yung natitirang number 1 ay i-regroup natin sa susunod na place value. Ito po siya. Next, ngayon naman, imumultiply natin ang kasunod na number. 6 times 2. Ang 6 times 2 ay equals to 12. O, isusulat ba natin 12 dito? Hindi po natin isusulat na 12 ang product dito. I-regroup ulit natin siya. Okay, 12. Pag nakuha natin ang 12, tandaan na meron tayong niregroup na number 1 sa itaas ng 2. Ipa-plus natin ang number 1, ang magiging sagot natin ay 13. Yung 13 ba ilalagay na natin dito? Hindi po. I-regroup po natin ang number 13. Paano ang pagre-regroup? Isusulat natin ang nasa number 3 o nasa 1's place value na number 3. At yung natitirang number 1 ay i-regroup po natin sa susunod na place value. Ito po siya. Then, i-multiply na po natin ang huling nating number. 6 times 1. 6 times 1 is equal to 6. Ilalagay ko na ba ang 6 dito sa ilalim? Hindi po, kasi meron tayong na-regroup na 1. Anong gagawin natin sa 1? Ipa-plus natin ang 6 plus 1. Ang sagot natin ay 7. Ang 7 na ito na yung ilalagay natin na sagot kasama ng 38. Ang product natin ay 738. Ang sagot sa 123 times 6 ay 738. Diba? Sabi ko sa iyo madali lang. Subukan naman natin yung susunod na halimbawa. Sa halimbawang ito naman, imumultiply natin ang 1 to 2 digits using 1,000 o yung thousands place value. Sa halimbawa natin na ito, meron tayong 3,000 times 5. Okay? Paano ba ang technique? Ituturo ko sa iyo ang pinakamabilis na technique sa pagmumultiply na ang nagtatapos ang mga number na 0. Ilan ba ang 0 na mayroon tayo? Mayroon tayong 3 0. Ang 3 0 na yan ay kokopyahin lang natin sa ilalim. Ilalagay lang natin 1, 2, 3. Pagkatapos, imumultiply lang natin yung natitirang numbers. Ang multiplier natin na 5 ay imumultiply natin sa multiplicand na number 3. 5 times 3. Ilan? Ang magiging sagot ay 15. Ang 15 na ito ay isusulat na natin agad sa ilalim ng product. Ang nakuha nating product ay 15,000. 3,000 times 5, ang sagot ay 15,000. Diba? Napakadali lang. Ginamitan natin siya ng short method o ng shortcut. Ang susunod na halimbawa, subukan naman natin ang 5,000 times 6. Ano ulit ang una natin gagawin? Ilan bang 0 na mayroon tayo? 1, 2, 3. Ang 3 0 na yan ay kukopyahin lang natin sa ibaba. 1, 2, 3. Then, imumultiply natin ang 6 dito sa number 5. 6 times 5. Ang sagot ay 30. Kukopyahin lang natin yung 30. Itatabi lang natin siya doon sa ating product. Ang magiging sagot natin sa 5,000 times 6 ay 30,000. Diba? Ang dali lang. Okay. Nakakasunod ba? Subukan naman natin ang susunod na halimbawa. Imumultiply natin ngayon ang dalawang digits sa 2 digits without regrouping.
Wala muna itong carry. Subukan natin. 14 times 12. Una nating imumultiply yung number 2 o yung multiplier natin na 2 sa 4. 2 times 4, ang sagot ay 8. Ilagay natin sa ilalim ang 8. Next is 2 times 1. 2 times 1, ang sagot natin ay 2. Okay. Ilagyan natin ng kulay. Kulay dilaw para sa unang multiplier natin na number 2. Ang susunod naman ay yung multiplier natin na number 1. Gawin natin siyang kulay green. 1 times 4. Ang sagot natin ay 4. Saan ko ilalagay yung sagot natin na number 4? Ilalagay natin yan sa ikalawang digit kasi ikalawang digit na natin ang multiplier. So, ilalagay natin siya dito sa ilalim ng 2. Tandaan na ang unang digit sa ating partial product ay walang katapat. Okay? Next, i-multiply naman natin ang 1 sa multiplicand na number 1. 1 times 1, ang sagot natin ay 1. Isulat lang natin ang sagot sa tabi ng 4. Pagkatapos nating makuha ang dalawang partial products, anong susunod natin gagawin? Tama. Ipa-plus natin ang dalawang partial product para makuha natin ang final products. Ngayon, ang 8 ba may katapat? Dahil wala siyang katapat, ibababa lang natin siya or bring down 8. Then, proceed tayo sa susunod na numbers. Tandaan na dapat laging pantay ha, para magiging tama ang iyong magiging sagot. Okay? Ang susunod na mga numbers ay 2 at 4. Ipa-plus natin ang 2 at 4, ang magiging sagot natin ay 6. Okay? Meron pa tayo natitirang isang number. Yung number 1 ba, meron siyang katapat? Wala siyang katapat. Anong gagawin pagka walang katapat? Bring down. Ibababa lang natin ang 1. Ang naging sagot natin sa 14 times 12 ay 168. Tama rin ba ang iyong sagot? Magaling! Subukan natin ang susunod na halimbawa. Sabayan niyo ako ha. Okay. 2 digits by 2 digits with regrouping. Itong susunod na halimbawa naman natin ay gagamit tayo ng carry o i-regroup natin ang sagot sa susunod na place value. Subukan natin. 54 times 23. Katulad ng mga ibang halimbawa, una nating i-multiply yung number 3 or yung multiplier na 3. 3 times 4. Ang sagot ay 12. Isusulat ko ba ang 12 agad dito sa ating partial product? Hindi po. I-regroup natin ang 12. Ilalagay natin sa ilalim ng 3 ang number 2. At yung natitirang number 1 ay ilalagay natin sa susunod na place value, which is sa taas ng 5. Okay? Next, imumultiply naman ngayon natin yung 3 dito sa number 5. Tignan nyo yung color ng arrow. Lahat ng dilaw ay nanggaling sa number 3. 3 times 5. Ang sagot natin ay 15. Isusulat na ba natin ang 15 dito sa ating partial product? Tama. Hindi po natin agad siya isusulat dahil meron pa tayong nakaregroup na number 1 sa itaas ng number 5. Ang number 15 o ang sagot natin na 15 ay ipa-plus natin. Plus 1 dahil 1 ang ating nakaregroup. Ang sagot sa 15 plus 1 ay 16. Ngayon, ang 16 ay isusulat natin kasama ng number 2 sa ating partial product. Hindi na natin siya i-regroup dahil wala nang kasunod na number o katabi ang number 5. Maliwanag ba? Magaling. So, subukan naman natin ngayon yung pangalawang digit. Yung number 2 natin, gawin natin color green. Yung green arrow, nakatapat sa 2 at sa 4.
Ibig sabihin, imumultiply natin ang number 2 times 4. Ang sagot natin ay 8. Dahil single digit lang ito, hindi natin siya kailangang i-regroup. Isusulat lang natin o ilalagay natin ang number 8 again sa ilalim po ng number 6 kasi ang number 2 ay pangalawang digit na kaya dito natin siya ilalagay. Ilalagay natin sa ilalim ng number 6. Okay? Ulitin ko po, na ang unang digit sa ating partial product ay walang katapat at laging walang katapat. Okay? Next naman ay multiply natin ang number 2 sa 5. 2 times 5. Ang sagot natin ay 10. Okay, kailangan pa ba nating i-regroup? Hindi na po, kasi wala na siyang kasunod na number dito sa itaas. So, ibig sabihin yan, yung 10 ay isusulat natin sa tabi ng number 8. Pantayin lang natin ang sagot. Ano ang susunod na proseso? Magaling. Magpa-plus tayo o i-add natin ang dalawang partial products. Ang number 2 po ba ay may katapat? Wala. Kung walang katapat ang number 2, ang gagawin natin ay bring down lang natin, ibaba natin ang number 2. Next, ang 6 po ba at ang number 8 ay magkatapat? Tama. Kung magkatapat sila, ipagpla-plus natin silang dalawa. Ano ang sagot natin pagka pinlas natin ang 6 plus 8? Ang sagot ay 14. Yung number 14 po ba na ito ay isusulat ko na dito? Hindi po. Kasi po, i-regroup natin siya dahil dalawang digits po sila. Yung number 4 ay ilalagay natin sa ilalim ng number 8. At yung natitirang number 1 ay i-regroup natin sa itaas ng number 1 na kulay dilaw. Ayan. So, bali ngayon, ang susunod nating numbers ay 1 plus 1 plus 0. Ang sagot natin sa 1 plus 1 plus 0 ay number 2. Tama. Next po natin, yung susunod na digit, may katapat po ba siya? Wala. Kung walang katapat ang numbers, ang gagawin lang natin ay ibababa lang natin or bring down 1. Ngayon po, ang naging sagot natin sa 54 times 23 ay 1,242. Tandaan, pagkatapos ng tatlong digit, isa, dalawa, tatlo, ay maglalagay tayo ng kuwit o koma. Maliwanag ba? Mahusay. Doon lang nagtatapos ang ating aralin. Sana naman ay meron kayong natutunan. Panatilihin lang na praktisin ang mga multiplication table sa bahay upang mas mabilis nating masagot ang mga multiplication sentence. Hanggang sa muli, salamat. Ako muli ang inyong guro sa Mathematics 3, Sir Ronel Pantalunan. Hanggang sa muli, paalam.